Habang nasa gitna kami ng isang marangyang dinner sa Makati, biglang tumaas ang boses ng asawa kong si Imelda. Tinuro niya ang suot kong relo at sinabing ito ay mukhang basura. Galing sa ukay-ukay. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang ipahiya ako sa harap ng bilyonaryong si Roberto Sterling. Habang hawak ko ang lihim na 35 taon ko nang itinatago. Ngunit, nang mahawakan ni Roberto ang relong iyon, bigla siyang namutla. Namuti ang kanyang mukha at nanginig ang kanyang makamay habang tinititigan ang likod ng relo. Doon niya nalaman na ang lalaking hinahama ng sariling asawa ay ang anak ng taong nagligtas sa kanyang buong buhay. Bago ko ikuwento ang naging katapusan ng aming pagsasama, maari mo bang isulat sa komen kung anong lungsod o lalawigan ka nanonood ngayon? Gusto kong malaman kung hanggang saan nakarating ang mahalagang aral na ito. Gichu, bagamat ang kwentong ito ay isinulat para sa inyong aliwan at mas madaling maunawaan, ang tunay na halaga nito ay ang mensahe at aral tungkol sa pagkataon na nais kong ibahagi sa inyong lahat. 35 taon, isang mahabang panahon para makilala mo ang bawat hininga, bawat kislap ng mata, at bawat kilos ng taong pinangako mong mamahalin habang buhay. Nakaupo ako sa gilid naming kama habang pinagmamasdan si Imelda sa harap ng salamin. Ang paraan ng paglalagay niyang kolorete sa kanyang muka ay katulad ng isang siruhano na nag-opera, maingat, tiyak, at walang puwang para sa pagkakamali. Pero sa likod ng perpektong ayos na iyon, alam ko ang totoo. May salamat na ang lahat. Naalala ko pa noong unang taon namin, si Imelda ay isang simpleng sekretarya lamang sa isang opisina. Masaya na siya sa isang simpleng hapunan sa tabing ng kalsada. Masaya na siya sa mga bulaklak na pinitas ko lang sa hardin. Ngunit habang lumilipas ang madekada, tila unti-unting kinain ng ambisyon ang babaeng minahal ko. Ang simpleng ngiti ay napalitan ng mapanuring tingin. Ang kagalakan sa maliliit na bagay ay naging paghahangat sa mga bagay na kumikinang at mamahalin. Habang inaayos ko ang aking lumang asul na fez, napag-ari ko na sa loob ng 15 taon. Naramdaman ko ang kanyang mata sa aking refleksyon. Isang tingin na punong pagkadismaya. Isang tingin na tila nagsasabing, ako ay isang malaking kahihiyan sa kanyang paningin. Danilo, tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay malamig. Sigurado ka bang iyan ang isusuot mo? Ang mataong kakatakpuin natin sa Makati ay hindi basta-basta. Mayayaman sila. Huwag mo naman akong ipahiya. Tumango lang ako. Pinatag ko ang gusot sa aking pantalon na mainggat kong pinlan sa kanina. Malinis ito. Maayos. Kagalang-galang. Pero para kay Imelda, hindi sapat ang maging maayos. Kailangan mong makmukhang pera. Kailangan mong makmukhang makapangyarihan. Hindi ko na halos makikilala ang bahay na aming tinitirhan. Ang bawat sulok ay puno nga gamit na hindi naman namin kailangan, pero binili niya para lang may pakita sa mga kapitbahay. Ramdam ko ang paninikip ng aking dibdib habang papalabas kami ng pinto. Ang hangin sa loob ng aming sariling tahanan ay tila naging napakabigat. Tila ako ay isang bilanggo sa isang palasyong gawa sa buhangin. Isang maling galaw ko lang ay guguho ang lahat. Tiningnan ko ang aking pulso. Doon nakaswot ang aking luma at gasgas na relo. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Habang nagmamaneho ako patungo sa restauran, tahimik ang loob ng sasakyan. Pero ang katahimikang iyon ay punong ingay ng kanyang hindi sinasabing reklamo. 35 taon kaming kasal. Pero bakit tila mas malayo kami sa isa't isa ngayon kaysa noong una kaming makakilala? Ang salamat sa aming relasyon ay hindi na may tatagongang kahit anong mamahaling alahas o magarang damit. At sa gabing ito, sa gitna ng ilaw Makati, alam kong may isang bagay na tuluyan ng mababasag. Isang bagay na hindi na kailanman mabubuo. Nakarating kami sa restoran na pinili ni Imelda sa Bonifacio Global City. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Ang mailaw sa paligid ay tila nakpapaligsahan sa kinang.
Ang bawat sasakyang humihinto sa harap ngang lobby ay nakakahalaga ng milyon-milyong piso. At naroon ako, sa loob ng aking lumang sasakyan na tila isang anino sa gitna ng liwanag. Pagpasok namin sa loob, sinalubong kami nga amoy ng mamahaling pabango at alak. Ang sahig ay gawa sa makina na marmol. Ang mamesa ay yari sa madilim at makinis na kahoy na mahahawakan mo ng karangyaan. Ngunit sa likod ngang lahat ng ganda na ito, nararamdaman ko ang pagiging huwat. Tumingin ako kay Imelda. Sa sandaling tumapak ang kanyang mapa sa loob ng silid, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang kanyang ngiti ay tila iginuhit ngang isang pintor na ang tanging hangat ay magmukhang perpekto. Ito ang kanyang entablado, at siya ay handang-handa na gumanap sa kanyang papel. Danilo, bulong niya sa akin habang naglalakad kami patungo sa aming mesa. Ang kanyang boses ay tila isang babala. Tingnan mo ang iyong sarili, ayusin mo ang iyong tindig. Huwag kang titingin sa paligid na tila ngayon ka lang nakakitang ganitong lugar. Huwag mo akong ipahiya sa harap ningang. Catherine at Gay Roberto. Tumingin ako sa aking suot. Ang aking asul na vest. Ang aking lumang suet na 15 taon ko nang kasama. Para sa akin, ito ay komportable. Ito ay malinis. Ito ay may kwento. Ngunit sa paningin ni Imelda, ito ay isang mansa sa kanyang malinis na imahe. Nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa mga tao sa kabilang mesa. Puno ng inggit, puno ng pagnanais na mapabilang sa kanila. Nang maupo na kami, dumating ang aming kakatagpuin, ang mag-asawang Sterling. Si Roberto Sterling ay isang lalaking bakas sa mukha ang tagumpay. Ang kanyang suit ay gawa sa pinakamahal na tela na tila dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang asawang si Catherine ay balot nga alahas na kumikinang sa bawat galaw ng kanyang kamay. Sa harap nila, ang aking lumang fez ay tila isang basahan. Ngunit hindi ako nagpatinag, nanatili akong tahimik, nanatili akong nagmamasid. Sinimulan ni Imelda ang usapan. Ang kanyang boses ay naging malambing, puno nga salitang tila hinugot sa isang pelikula tungkol sa mga alta de sosyedad. Pinag-usapan nila ang isang kontrata sa negosyo na nakakahalaga ng 10 milyong piso. 10 milyong piso. Isang halaga na para sa marami ay pangarap lamang. Ngunit para sa mga taong nasa masang ito, ay tila barya lamang. Habang tumatagal ang gabi, lalong naging kapansin-pansin ang pagkakaiba namin. Si Imelda ay abalang-abala sa pagganap. Tumatawa siya sa bawat biro ni Gay Roberto kahit hindi naman ito nakakatawa. Sumasang-ayon siya sa bawat salita ni Catherine kahit halatang wala siyang alam sa pinag-uusapan. At sa tuwing titingin siya sa akin, ang kanyang mamata ay nakbabago, nagiging matalim, nagiging mapanghusga. Pasensya na kayo sa aking asawa, sabi ni Imelda habang tumatawa ng pilit, masyado siyang tahimik. Minsan ay iniisip ko kung naririto ba talaga siya o nasa ibang mundo ang kanyang isip. Ngumiti lamang ako ng bahagya, hindi ko na kailangang magsalita, alam ko ang larong kanilang nilalaro. Ang piging na ito ay hindi tungkol sa pagkain, hindi rin ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa mga balat kayo. Tungkol sa kung sino ang may pinakamahal na suot, sino ang may pinakamagandang kotse, at sino ang pinakamagaling magkunwari. Naramdaman ko ang paninikip nga aking dibdib. Ang pakukunwari ni Imelda ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira naming pagkakaunawaan. Sa loob ng 35 taon naming pagsasama, doon ko lamang napagtanto ng malinaw na hindi niya ako kailanman nakita. Ang nakikita niya lang ay ang taong gusto niyang maging ako, ang taong magbibigay sa kanya ang karangyaan na nakikita niya sa mga taong ito. Tumingin ako sa aking lumang relo sa ilalim ng mesa. Ang tanging bagay na tunay sa gabing ito, 15 taon para sa aking suit, 35 taon para sa aming kasal, at higit sa 40 taon para sa relong ito. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paalala na ang lahat ng balat kayo sa paligid ko ay guguhorin pagdating ng panahon.
Ngunit ang katotohanan ay mananatili kahit kupas na ang tela ng iyong damit. Nang dumating ang sandali na ilalabas na ang main course, napansin ko ang isang bagay. Sige, Roberto ay hindi nakatingin sa pagkain. Hindi rin siya nakatingin kay Imelda na patuloy sa kanyang pagkukuwento. Nakatingin siya sa aking kamay. Nakatingin siya sa aking pulso. Dun, sa lumang relong iyon na tinatawag ni Imelda na basura, at sa sandaling iyon, sa gitnang lahat ng balatkayo at pagkukunwari, naramdaman ko na ang katotohanan ay handa nang lumabas. Isang katotohanan na hindi kayang bilhin ng 10 milyong piso. Isang katotohanang babasag sa lahat ng maskara na suot nila sa gabing ito. Ang gabi ay patuloy na lumalalim sa lubngang marangyang restauran sa Makati. Sa paligid namin, naririnig ko ang mahinang tunok ng makubiertos na tumatama sa mamahaling porselana. Ang usapan sa aming mesa ay tungkol sa malalaking plano, tungkol sa mga gusaling itatayo, at tungkol sa mga milyong pisong kikitain. Sige, Roberto Sterling ay seryosong nakikinig habang si Imelda naman ay tila isang ibon na hindi mapatigil sa kadadaldal. Lahat ay tila maayos. Lahat ay tila perpekto sa paningin ng ibang tao. Ngunit sa isang sandali, ang lahat ay nagbago. Naramdaman ko ang pagkatuyo ng aking lalamunan. Kaya dahan-dahan kong inabot ang basongang malamig na tubig. Sa aking paggala, humawi ng bahagya ang manggas ng aking lumang Amerikana. At doon, lumabas ang aking relo. Ang lumang relong bakal na may kupas na balat na strap. Isang simpleng bagay sa gitna ng karangyaan. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Imelda. Ang kanyang mamata na kanina ay naniningning sa tuwa ay biglang naging matalim. Tila may isang kislap ng galit at kahihiyan na dumaan sa kanyang paningin. Hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Akala ko ay dadaanin niya lang ito sa isang lihim na siko o isang masamang tingin pag-uwi namin. Pero mali ako. Maling-mali ako. Diyos ko, Danilo, ang kanyang boses ay biglang tumaas. Ito ay matinis at puno ng panghahamak. Hanggang ngayon ba ay suot mo pa rin ang lumang bagay na iyan? Ang buong mesa ay biglang tumahimik. Ang tawa ni Catherine ay naudlot. Sige, Roberto, ay dahan-dahang nakbabang kanyang baso ng alak. Pakiramdam ko ay lahat ng tao sa loob ng restoran ay tumigil sa kanilang pagkain para tumingin sa aming mesa. Ang init ay dahan-dahang umakyat sa aking mapisngi. Ang kahihiyan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa akin. Imelda, mahina kong sabi. Sinubukan kong pigilan ang kanyang pagsasalita. Huwag ngayon. Nag-usap tayo tungkol sa negosyo, pero hindi siya nakinig. Sa halip, lalo pa siyang naging agresibo. Negosyo? Danilo, paano ka seseryosohin ng mga taong ito kung ang suot mo ay mukhang galing sa tambak ng ukay-ukay? Nakakahiya ka. Sinabi ko na sa iyo na itapon mo na ang basurang iyan at bumili tayong bago. Pero napakatigas na ulo mo. Napakakuripot mo kahit sa sarili mong hitsura. Tumawa siya ng pait. Isang tawang walang halong saya. Tumingin siya kay Catherine na tila humihingi ng kampi. Pasensya na kayo. Ang asawa ko ay sadyang makaluma. Minsan ay naisip ko kung may pangarap ba talaga siyang umunlad o gusto niya nalang mamuhay na tila isang pulubi sa gitna ng gabilyonaryo. Gusto kong maglaho sa kinaupuan ko. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang saksak ng kutsilyo sa aking dibdib. 35 taon kaming makasama. 35 taon ko siyang inalagaan at pinrotektahan. Pero sa harap ng ibang tao, handa niya akong hiyain para lamang sa kanyang pride. May halaga ang relong ito para sa akin, bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig ng bahagya, alaala itong aking ama. Doon niya binitawan ang pinakamasakit na salita. Ang ama mo? Muli siyang tumawa ng malakas. Ang ama mo ay isang hamak na manggagawa sa shipyard? Ang taong buong buhay ay nabuhay sa pawis at dumingam na barkong hindi naman sa kanya? Danilo, ang ama mo ay namatay na walang kahit anong halaga sa kanyang pangalan. Ang relong iyan ay kasing walang halaga ng kanyang buhay.
Kailan mo ba matatanto na ang nakaraan ay basura na? Kailangan nating tumingin sa pera, sa kapangyarihan, sa hinaharap. Naramdaman ko ang isang bagay na nabasag sa loob ng aking puso. Hindi ito ang galit. Ito ay ang pagkapagod. Pagkapagod sa pag-unawa sa isang taong hindi marunong rumespeto sa pinakmulan ng iba, ang aking ama. Si Guillermo Hernandez ay ang pinakamarangal na taong kilala ko. Maaring sa paningin ni Imelda ay isa lamang siyang trabahador na marumi ang kamay. Pero para sa akin, siya ang pundasyon ng lahat ng mayroon ako ngayon. Tiningnan ko si G. Roberto Sterling. Inaasahan kong makikita ko ang pandidiri sa kanyang mamata. Inaasahan ko na tatawanan niya rin ako, pero nagulat ako. Si G. Roberto ay nakatingin sa aking relo ng may seryosong muka. Ang kanyang mamata ay hindi punong tawa, kundi punong ang pagtataka. Tila may nakikita siyang hindi nakikita ni Imelda. Roberto, pasensya na talaga, patuloy ni Imelda. Hindi pa rin siya tumitigil. Huwag niyo nang pansinin ang relong iyan. Itatapon ko rin iyan bukas pagising namin. Bibili tayo ng Rolex na nararapat sa isang taong kasama niyo sa mesa. Sa sandaling iyon, nalaman ko na ang aming pagsasama ay tapos na. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa relo, kundi dahil sa kawalan ng respeto. Ang isang taong kayang hamakin ang alaala ng iyong magulang para lamang magmukhang sosyal ay hindi karapat-dapat na manatili sa iyong tabi. Ang katahimikan sa mesa ay naging napakabigat. Tila ang lahat ng hangin ay hinigop palabas ng silit. Ang main course na inihain sa aming harap ay nawalan ng lasa. Ang ningning na nga ilaw sa Makati ay tila naging malabaw. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mahinang tikta ang aking relo sa aking pulso. Tikta, tikta. Bawat tuno ay tila isang paalala. Paalala na ang oras ni Imelda sa aking buhay ay paubos na at ang katotohanan na matagal ko nang itinatago ay handa ng sumabok. Ang kutsilyong ibinaon niya sa aking likod sa gabing ito, isa ring puputol sa lahat ng ugnayan na mayroon kami. Tumingin ako sa aking asawa. Nakita ko ang isang babaeng balot ngang mamahaling damit pero may kaluluwang hungkak. Ang kanyang kagandahan ay tila isang maskara na dahan-dahang natutunaw sa init ng kanyang sariling kasakiman. Hindi niya alam na ang taong hinahamak niya, ang taong tinatawag niyang pulubi, ay ang taong may hawak ng susi sa lahat ng pangarap na gusto niyang makamit. Ngunit huli na ang lahat. Sa paglapastangan niya sa aking ama, nilapastangan niya rin ang huling natitirang pag-ibig ko para sa kanya. Ang gabi ay mahaba pa, pero para sa aming dalawa. Ang sikat ng araw ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang katahimikan sa loob ng marangyang restoran sa Makati ay tila naging isang mabigat na pader. Pagkatapos bitawan ni Imelda ang mga masasakit na salita tungkol sa aking ama, pakiramdam ko ay huminto ang mundo. Inaasahan ko na ang lahat ng tao ay tatawa. Inaasahan ko na si G. Roberto Sterling ay sasang-ayon sa aking asawa at ituturing akong isang basahan. Ngunit, ibang-iba ang nangyari. Si G. Roberto Sterling, ang bilyonaryong kakatakpo lang namin, ay hindi tumawa. Sa halip, dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mamata na kanina ay nakatuon sa usapan tungkol sa negosyo ay nakapako na ngayon sa aking pulso. Hindi siya nakatingin sa akin ng may pandidiri. Hindi rin siya nakatingin ng may awa. Ang kanyang tingin ay puno nga pagkamangha. Tila may nakita siyang isang multo mula sa nakaraan. Mari ko bang makita ang iyong relo? Tanong ni G. Roberto. Ang kanyang boses ay mahina, pero may kakaibang bigat. Nagulat si Imelda. Nakita ko ang paglitaw ng isang mapanuring ngiti sa kanyang malabi. Siguro ay iniisip niya na susuriin ni G. Roberto ang relo para patunayan na ito ay basura nga. Sige na, Danilo, sabi ni Imelda ng may halong tawa. Ipakita mo sa kanya ang iyong kayamanan. Baka gusto ni G. Roberto na malaman kung saang jungyat mo iyan nakuha. Dahan-dahang kong tinanggal ang relo mula sa aking pulso.
Ang lumang balat na strap ay malambot na dahil sa 35 taon ng paggamit. Inabot ko ito kay G. Roberto. Nang makdampi ang aming makamay, naramdaman ko ang lamig ng kanyang balat. Kinuha ni G. Roberto ang relo ng may matinding pag-ingat. Hawak niya ito na tila ba ito ay gawa sa pinakamahal at pinakamarupok na kristal sa mundo. Inikot niya ito. Pinakmasdan ang bawat gasgas. At nang makita niya ang likod ng rel, doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Ang bilyonaryong si Roberto Sterling. Ang lalaking kinatatakutan at rinerespeto sa buong bansa ay biglang namutla. Ang kanyang makamay ay nagsimulang manginig. Hindi lang simpleng panginginig, kundi isang pagyanik na tila ba may matinding takot o kaba na bumabalot sa kanya. Saan mo ito nakuha? Tanong niya. Ang kanyang boses ay paos. Tumingin siya sa akin ng diretso sa aking mamata. Pamana ito ang aking ama, sagot ko ng mahinahon. Ibinigay niya ito sa akin noong ako ay 18 taong gulang pa lamang. Huminga ng malalim si G. Roberto. Tila hirap siyang kumuhang ang hangin. Tumingin muli siya sa likod ng relo, doon sa maliit na nakaukit na pangalan na halos hindi na mabasa dahil sa katandaan. Ano ang pangalan ng iyong ama? Muli niyang tanong. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay puno ng paggalang. Isang uringang paggalang na hindi mo maririnig sa isang taong nakikipagnegosyo lamang. Ito ay ang paggalang ng isang tao sa kanyang idolo o sa kanyang tagapagligtas. Guillermo Hernandez, sagot ko. Sa sandaling binanggit ko ang pangalang iyon, tila may isang kuryenteng dumaan sa buong katawan ni G. Roberto. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang asawa na si Catherine ay nagulat din at hinawakan ang kanyang braso. Ngunit hindi siya pinansin ni Roberto. Nakatitik lang siya sa akin, Guillermo Hernandez. Bulong niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Imelda. At pagkatapos ay bumalik sa akin, Hernandez. Hindi ko akalain. Si Imelda naman ay tila nawala sa sarili. G. Roberto, may problema ba? Pasensya na talaga sa basurang iyan. Sinasabi ko naman sa inyo na huwag niyo nang pansinin ang relong iyan ni Danilo. Si Danilo ay sadyang makaluma at mahilig magtagoma, magay na wala namang halaga. Ngunit sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi pinansin ni G. Roberto si Imelda. Tila ba ang aking asawa ay naging hangin na lamang sa kanyang paningin. Ang lahat ng karangyaan ni Imelda, ang lahat ng kanyang pagganap bilang isang donya, ay nawalan ng saysay. Walang halaga? Tanong ni G. Roberto. Sa wakas ay binalingan niya si Imelda. Pero ang kanyang tingin ay hindi na ang tingin ng isang kaibigan o partner sa negosyo. Ang kanyang mata ay malamig pa sa yelo. Sinasabi mo bang ang relong ito ay walang halaga? Oo po, nautal na sagot ni Imelda. Ibig ko lang sabihin ay luma na kasi iyan. At ang tatay ni Danilo ay isang hamak na manggagawa lang naman sa mga barko. Ngumiti ng mapait si G. Roberto. Isang ngiti na puno ng panunuya, mangyari lamang na malaman mo. Ngong, Imelda, na ang relong ito ay hindi lang basta orasan. At ang taong nagbigay nito, ang ama ni Danilo, ay ang pinaka-importanteng tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Dahan-dahan niyang ibinalik ang relo sa akin. Inabot niya ito na tila ba ibinibigay niya ang isang sagradong bagay. Itago mo ito ng mabuti. Danilo, sabi niya ng may seryosong tono, ito ay higit pa sa hinto. Ito ay simbolo ng isang dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong dami ng pera. Umupo muli, sige, Roberto. Pero hindi na siya bumalik sa usapan tungkol sa aming kontrata. Ang kanyang isip ay tila lumipat sa nakaraan. Tumingin siya sa kanyang asawa at tumango ng bahagya. Si Catherine naman ay tumingin sa akin ng may bagong uring interes. Isang tingin na may kasamang paggalang at paganga. Sa kabilang banda, si Imelda ay naging napakatahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang bilyonaryo ay magpapakita ng ganoong klaseng emosyon sa isang mababang bagay. Nakita ko ang panginginig ng kanyang ngalabi, ang kanyang plano na ipahiya ako,
ay bumalik sa kanya ng 10 beses na mas matindi. Naramdaman ko ang bigat ng relo sa aking palat habang isinusuot ko itong muli. Tik-tak, tik-tak. Ang bawat tunok ay tila isang kumpirmasyon. Ang tingin ni G. Roberto Sterling ay nagsasabi sa akin na ang panahon ng pagtatago ay malapit ng matapos. Ang katotohanan tungkol sa aking ama at ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga ako ay nagsimula ng lumabas mula sa anino. Tiningnan ko si Imelda. Nakita ko ang isang babaeng balot ng kasinungalingan. Sa loob ng 35 taon, nanatili siya sa aking tabi. Pero kailanman ay hindi niya ako nakita. Hindi niya alam na ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking tinatawag niyang bungi at kuripot, ay may dalang pangalan na kayang magpayanig sa buong mundo ng negosyo. May kailangan tayong pag-usapan bukas. Danilo, sabi ni G. Roberto bago matapos ang gabi. Inabot niya sa akin ang kanyang personal na business card, hindi ang card para sa mga kliyente, kundi ang kanyang lihim na numero. Magpunta ka sa opisina ko. May mabagay na kailangan mong malaman. Tumango ako. Habang paalis kami ng restaurant, naramdaman ko ang malamig na hangin ng Makati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nakaramdam ng panlilit. Ang tingin nege bilyonaryo ay nagbigay sa akin nege lakas na matagal ko nang ibinaon. Ang gabi ng balat kayo ay tapos na. At bukas sa pagsikat ng araw, ang mundo ay makikilala ang tunay na Hernandez at si Imelda, ang aking asawang mas pinahalagahan ang pera kaysa sa pagkatao. Ay malalaman kung ano ang tunay na halaga na mga bagay na itinuring niyang basura. Pag-uwi namin galing sa restoran sa Makati, ang bahay ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi na ako kinausap ni Imelda. Dumiretso siya sa taas at padabok na isinara ang pinto ng aming silid. Marahil ay punong-puno siya ng galit. Marahil ay iniisip niya kung paano niya ayusin ang kanyang nasirang imahe sa harap ng mga Sterling. Ngunit ako, hindi ako pumanhik. Nanatili ako sa aming maliit na kusina. Umupo ako sa lumang silya sa tapat ng mesa. Ang masang saksi sa 35 taon naming pagsasama. Hindi ko binuksan ang malakas na ilaw. Hinayaan ko lang ang liwanag mula sa poste sa labas na pumasok sa bintana, dun, sa gitna ng dilim at anino. Tinitigan ko ang aking relo. Ang relong tinawag ni Imelda na basura. Ang relong naging sanhing panginginig ng makamay ng isang bilyonaryo. Dahan-dahan kong hinaplos ang gasgas na bakal nito. Pakiramdam ko, ang bawat gasgas ay may boses. Ang bawat marka ay may kwentong gustong isigaw. Bigla, tila bumalik ako sa nakaraan. Tila amoy ko muli ang alat ng dagat at ang amoy ng langis at bakal sa daungan ng Maynila. Naalala ko ang aking ama, si Guillermo Hernandez. Sa paningin ng marami, siya ay isang higante. Siya ang taong nagpatayo ang Hernandez Maritime mula sa wala. Libu-libong manggagawa ang tumatawag sa kanya ng boss. Daan-daang barko ang naglalayag sa ilalim ng kanyang pangalan. Ngunit para sa akin, siya ay ang tatay na laging may dumi sa kuko. Ang tatay na mas gustong kasama ang mga trabahador sa shipyard kaysa sa mga politiko sa malalaking hotel. Naalala ko ang araw na ibinigay niya sa akin ang relong ito, 18 taong gulang pa lang ako noon. Nakatayo kami sa veranda ang aming mansyon na nakaharap sa dagat. Danilo, tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng karunungang nakuha mula sa mga bagyo sa laot. Ang relong ito ay pag-ari na ng ating pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Hindi ito tungkol sa ginto. Hindi ito tungkol sa kung gaano ito kamahal. Kinuha niya ang aking kamay at isinuot ang relo sa aking pulso. Ang relong ito ay tungkol sa pagpili, sabi niya, ang pagpili na maging kung sino ka talaga at hindi kung ano ang inaasahan ng mundo sa iyo. Sa mundong ito, maraming tao ang titingin sa iyo base sa iyong yaman. Maraming tao ang mamahalin ka dahil sa iyong pangalan. Ngunit ang tunay na tagumpay ay ang mahanap ang mataong titingin sa iyong kaluluwa, kahit wala kang dalang kahit anong pilak sa iyong bulsa.
Noong panahon na iyon, hindi ko pa lubos na naintindihan ang kanyang sinabi. Akala ko ay isa lamang itong payongang isang matanda. Ngunit noong pumanaw siya, doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang masalita. Nakita ko kung paano nilamon ng negosyo ang kanyang buhay. Nakita ko ang mataong nakapaligid sa kanya na tila mga buhayang naghihintay ng kanyang pagbagsak. At doon, sa edad na 29, gumawa ako ng isang desisyon na nagpabago sa lahat. Pinili ko ang tumalikod. Iniwan ko ang mansyon. Iniwan ko ang mga mamahaling sasakyan. Inilaga ko ang aking mana sa isang lihim na trust fund at piniling mamuhay bilang isang simpleng tao. Gusto kong patunayan sa aking sarili at sa aking ama na kaya kong bumuo ng buhay na toto. Isang buhay na hindi nakadepende sa milyon-milyong piso sa bangko. At doon ko nakilala si Imelda. Siya ay isang maganda at simpleng babae noon. Akala ko, natakpuan ko na ang sagot sa aking panalangin. Akala ko ay siya ang taong mamahalin ako dahil ako ay si Danilo, ang simpleng trabahador sa logistics. Sa mga unang taon, naging masaya kami. O baka, nakunwari lang siyang masaya. Habang lumilipas ang mga taon, nakita ko ang dahan-dahang pagbabago sa kanya. Ang pagkauhaw sa material na bagay. Ang pagkukumpara sa aming buhay sa iba. At ang pinakamasakit, ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang respeto sa akin dahil hindi ko siya mabiyan ng buhay na nararapat daw sa kanya. 35 taon. Sa loob ng 35 taon, nanatili akong tapat sa aking pagpili. Pinanod ko siyang hiyain ako. Pinanod ko siyang tawagin akong bungi, tawagin akong kuripot, at tawagin akong basura sa harap ng ibang tao. Sa bawat salitang binitawan niya, ang puso ko ay dahan-dahan ding tumitigas. Gusto ko siyang subukin. Gusto kong makita kung may natitira pa bang pag-ibig sa ilalim ng lahat ng kanyang reklamo. Ngunit ang nangyari kanina sa restaurant, iyon ang dulo ng lahat. Nang tawagin niyang basura ang alaala ng aking ama, doon ko nalaman na talo na ako. Ang aking eksperimento sa pag-ibig ay nabigo. Hindi niya ako minahal ng buo. Minahal niya lang ang ideya ng isang lalaking balang araw ay yayaman at ibibigay sa kanya ang lahat ng kanyang luho. Hinawakan ko muli ang relo. Ang tita nito ay tila isang tibok ng puso sa gitna ng tahimik na kusina. 35 taon ko itong isinuot araw-araw. Isang paalala ng aking pinakmulan. Isang paalala ng dangal ng aking ama. Ang relong ito ay isang Patek Philippe. Isa sa 12 piraso lamang sa buong mundo. Ang halaga nito ay sapat na para bumili ng isang buong subdivision sa Forbes Park. Ngunit para kay Imelda, ito ay basura. Napangiti ako ng mapait sa dilim. Bukas, pupunta ako kay Roberto Sterling. Bukas, ang pangalang Hernandez ay muling babangon. Ngunit hindi na ito para kay Imelda. Ito ay para sa aking sarili. Ito ay para sa karangalan ng aking ama na kanyang nilapastangan. Ang gabi ay mahaba pa, at alam kong hindi ako makakatulog. Pinagmamasdan ko ang sikat ng buwan sa sahig ng aming kusina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan. Ang bigat na dinala ko sa aking balikat ay tila unti-unting gumagaan. Salamat, Tatay Guillermo. Salamat sa relong ito. Salamat sa aral tungkol sa pagpili. Ngayon, sa wakas, ay pipiliin ko na ang aking sarili. Pipiliin ko nang lumakat palabas nga aninong ito at harapin ang katotohanan. Ang pagsubok ay tapos na. Ang resulta ay malinaw. At sa pagsikat na araw, ang lahat ay magbabago. Ang bawat segundong lumilipas. Bawat galawng kamayng relo ay naglalapit sa akin sa isang bagong bukas. Isang bukas na wala ng halong pagkukunwari. Isang bukas kung saan ang aking tunay na halaga ay hindi na muling itatago sa likod ng isang lumang Amerikana. Tik-tak, tik-tak. Ang panahon ni Imelda sa aking buhay ay paubos na. At ang panahon ni Danilo Hernandez, ang tunay na Hernandez, ay magsisimula na.
Habang nakaupo ako sa dilim aming kusina, ramdam ko ang lamig baso tubig sa aking kamay. Ngunit mas matindi ang lamig na nananalaytay sa aking puso. Ang masalita ni Imelda kanina sa restaurant. Ang pagtawag niya sa aking ama na isang hamak na manggagawa lamang ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Tumingin ako sa bintana. Ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa isang sikretong 35 taon ko nang itinatago sa ilalim ng aking balat. Sino nga ba si Guillermo Hernandez? Para sa mundo, siya ay isang alamat. Ang Hernandez Maritime ay hindi lamang isang maliit na kumpanyang barko. Ito ay isang imperyo. Naalala ko ang aming mansyon sa pampangang dagat, ang makatulong na laging nakahanda. Ang mga mamahaling sasakyan na nakapila sa aming garahe. Nung ako ay bata pa, ang pangalang Hernandez ay katumbas ng kapangyarihan, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita ko ang kapalit. Nakita ko ang aking ama na nagtatrabaho ng 18 oras sa loob ng isang araw. Nakita ko ang kanyang maputing buho na dumami dahil sa stress ng negosyo. Nakita ko ang mahapunan na hindi niya nadaluhan. Ang mga karawan na kanyang nalimutan. Nang pumanaw ang aking ama sa edad na 62 dahil sa atake sa puso, mag-isa siya sa kanyang opisina sa ganap na 2:00 madaling araw. Dun ko napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ayaw kong ganong buhay. Ayaw kong buhay na puro pera, pero walang kapayapaan. Ayaw kong nga taong nakapaligid sa akin dahil lang sa aking yaman. Kaya, sa edad na 20, ginawa ko ang pinakamabigat na desisyon sa aking buhay. Tinalikuran ko ang imperyo. Ipinagbili ko ang aking mga share sa kumpanya at inilagay ang lahat ng pera sa isang lihim na trust fund. Kinuha ko ang aking mga gamit at lumipat sa isang maliit na apartment sa Maynila. Nahanap akong trabaho bilang isang simpleng logistics coordinator. Gusto kong malaman kung sino ba talaga si Danilo kung wala ang pangalang Hernandez. Gusto kong mahanap ang isang babaeng mamahalin ako, hindi dahil sa aking bilyon-bilyon, kundi dahil sa aking pagkato, at doon ko nakilala si Imelda. Siya ay isang simpleng receptionist noon. Napakaganda niya sa kanyang simpleng uniforme. Naalala ko ang unang beses na niyaya ko siyang kumain sa isang karinderya. Ngumiti siya sa akin ng napakatamis. Sabi niya, hindi niya kailangan ng mamahaling restaurant. Basta kasama niya ako. Akala ko, natakpuan ko na ang aking soulmate. Akala ko, nahanap ko na ang babaeng titingin sa aking kaluluwa at hindi sa aking bulsa. Sa unang 5 taon ng aming pagsasama, naging masaya kami. Tumira kami sa isang maliit na bahay. Naglalakad kami sa parke tuwing linggo, ngunit dahan-dahan, tila may nagbago. Nagsimulang mapansin ni Imelda ang magamit ng kanyang makaibigan. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa aming luma at maliit na sasakyan. Nagsimula siyang magtanong kung bakit hindi ako humihingi ng promosyon, kung bakit kontento na lang daw ako sa pagiging mediocre. Danilo, madalas niyang sabihin nun nang may halong inis. Kailan ba tayo angat sa buhay? Pagod na akong magtiis sa ganito. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa laking bahay. Ngunit tinatawanan niya lang ako, tinatawag niya akong mahina, tinatawag niya akong walang ambisyon. Ang babaeng dati ay kontento na sa bulaklak mula sa hardin, ay naging isang babaeng uhaw sa brilyante at atensyon. 35 taon. 35 taon kong pinanot ang dahan-dahang pagkabulok ng kanyang pagkatao dahil sa inggit. Ginamit ko ang panahong ito bilang isang mahabang pagsusulit. Gusto kong makita kung kailan siya titigil sa paghahabol sa material na bagay at muling makikita ang lalaking pinakasalan niya. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, lalo lang siyang lumalayo. Ang kanyang salita ay naging mas matalim. Ang kanyang matingin ay naging mas mapanghusga. Hanggang sa gabing ito, nang tawagin niyang basura ang aking ama, doon ko nalaman na ang pagsusulit ay tapos na. At si Imelda, ang babaeng inalayan ko 3 dekada ng aking buhay, ay bumagsak ng husto. Hindi niya kailanman nakita ang tunay na Danilo Hernandez.
Ang nakikita niya lang ay ang isang lalaking hindi nakatupat sa kanyang mapangarap na maging mayaman. Napaka-ironic, napakasaklap. Sa loob ng 35 taon, ang lalaking kinukutya niya bilang bungi at kuripot ay ang lalaking may hawak ng susi sa lahat ng luho na inaasam niya. Ngunit dahil sa kanyang kasakiman, hindi niya ito kailanman matitikman kasama ko. Hinaplos ko ang aking relo. Ang tikta nito ay tila isang paalala ng bawat segundong nasayang ko sa paghihintay na mahalin niya ako ng tapat. Ang lihim ng Hernandez ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa integridad. Ito ay tungkol sa dangal na ipinamana ng aking ama. Ang aking ama ay hindi lang basta manggagawa sa shipyard. Siya ang nakmamay-ari ng shipyard. Siya ang hari ng dagat. At ako ang kanyang kaisa-isang tagapagmana. Bukas, malalaman ni Roberto Sterling na ang anak ni Guillermo Hernandez ay handa nang bumalik. Malalaman ng mundo na ang pangalang Hernandez ay hindi namatay. Ngunit para kay Imelda, bukas ay ang simulang kanyang pagsisisi. Mapagtatanto niya na sa kanyang paghahabol sa kumikinang na bato, nawala sa kanya ang tunay na brilyante. Ang gabi ay malapit ng matapos. Nakikita ko na ang bahagyang liwanag sa silangan. Isang bagong araw, isang bagong simula. Ang sikreto ay hindi na mananatiling lihim. Ang Danilo na empleyado sa logistics ay magpapaalam na. At ang Danilo Hernandez na tunay na tagapagmanangang imperyo ay muling magpapakita. Ngunit may kirot pa rin sa aking dibdib. Kirot para sa 35 taon na akala ko ay mayroon akong tunay na tahanan. Kirot para sa babaeng akala ko ay aking katuwang habang buhay. Ngunit gaya ngang sabi ng aking ama, ang buhay ay tungkol sa pagpili. At sa gabing ito, sa wakas, ay napili ko na ang aking kalayaan. Salamat, Tatay Guillermo. Salamat sa relong ito. Salamat sa lahat ng sakripisyo. Ngayon, ang iyong anak ay handa na. Handa nang dalhin ang iyong pangalan ng may dangal at walang halong pagkukunwari. Ang bawat tikta ng relo ay tila isang hakbang palayo sa nakaraan. Patungo sa isang bukas na ako na ang magsusulat ng sarili kong tadhana. Isang tadhana na karapat-dapat sa isang Hernandez. Tik-tak, tik-tak, handa na ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ngunit hindi ito ang karaniwang pagising na punong pagod. May kakaibang lakas akong nararamdaman. Nagsuot akong malinis na polo, ang lumang vest na itinuring ni Imelda na kahihiyan, at siyempre ang aking relo. Nakmaneho ako patungo sa Makati sa gitnang matinding traffic. Patungo sa gusali ni Roberto Sterling. Pagpasok ko sa kanyang opisina sa ika-42 palapag, tila tumigil ang mundo. Ang buong paligid ay gawa sa salamin. Mula rito, kitang-kita ang buong Maynila. Ang masasakyan sa ibaba ay tila malanggam na nagunahan. Ngunit sa loob ng silid na ito, napakatahimik. Napaka-formal. Sinalubong ako ni Roberto ng may malawak na ngiti. Isang ngiti na puno ng tunay na paggalang. Danilo, bungat niya. Salamat at dumating ka. Maraming taon ko na itong hinintay. Maraming taon ko nang gustong ibalik ang utang na loob ko sa iyong pamilya. Umupo ako sa tapat ng kanyang malaking mesa. Inalok niya ako ng kape. Ngunit ang isip ko ay nasa masalitang bibitawan niya. Huminga ng malalim si Roberto at nagsimulang magkwento. Noong taong 1987, simula niya. Ang kanyang boses ay tila bumabalik sa nakaraan. Ang kumpanya ko ay nasa bingit ng kamatayan. Malapit na akong mabagsak. Wala ng bangko ang gustong magpahiram sa akin. Nawawalan na ako ng pag-asa. Ngunit isang araw, tumawag ang iyong ama, si Guillermo Hernandez. Tumigil siya sandali. Tila nilalasap ang bawat alaala. Hindi siya nagtanong ng maraming papeles. Hindi siya humingi ng kahit anong kolateral. Binigyan niya akong seke na nakakahalaga ng 250 milyong piso. 250 milyong piso. Sa panahong iyon,
Ang halagang iyon ay parang isang himala, isang kabaliwan sa paningin ng ibang negosyante. Ngunit para sa aking ama, ito ay isang pamumuhunan sa pagkatao ni Roberto. Sabi ng iyong ama sa akin noon, pagpapatuloy ni Roberto, Roberto, ibinibigay ko ito sa iyo dahil naniniwala ako sa integridad mo. Ang tanging kondisyon ko ay tanggapin mo ang relong ito. Inilabas ni Roberto ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Pagbukas niya, tumambat ang isang relong katulad ng suot ko. Sinabi niya sa akin na ang relong ito ay paalala na ang oras ay mas mahalaga kaysa sa pera, na ang tiwalang ibinigay ay banal. At Danilo, binayaran ko ang bawat sentimo ng 250 milyong piso na iyon, kasama ang interes sa loop ng 15 taon. Ngunit ang utang na loop, hindi ko iyong kailanman mababayaran. Tumayo si Roberto at naglakad patungo sa kanyang safe. May kinuha siyang isang makapal na folder. Inilapak niya ito sa harap ko. Ang bawat pahina ay may tatak ng Hernandez Maritime. Ang iyong ama, bago siya pumanaw, ay nag-iwan ng isang lihim na trust fund. Inilagay niya rito ang lahat ng kanyang ari-arian, stocks, at mga lupain na hindi alam ang publiko. Sa loob ng 35 taon, ang perang iyon ay lumago sa ilalim ng pamamahalan ng abogado at katiwala na pinili niya mismo. Tinitigan ako ni Roberto ng diretso sa mga mata. Ang halaga ng trust fund na naghihintay sa iyo ngayon ay nakakahalaga ng 12.5 bilyong piso. 12.5 bilyong piso. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng pandinig sa sandaling iyon. Ang halagang binanggit niya ay napakalaki, napakabigat. Tila ba hindi ito toto? 12.5 bilyong piso. Isang kayamanan na sapat para bumili ng isang buong siyudad. Isang kayamanan na itinago ko sa aking sarili at sa aking asawa sa loob ng 3 dekada. At ang relong iyan na nasa iyong pulso? Dagdag pa ni Roberto. Iyan ay isang Patek Philippe mula sa taong 1943. Isa lamang sa 12 piraso na ginawa para sa mga orihinal na Board of Directors ng Hernandez Maritime. Ang halaga niyan sa auction ay hindi bababa sa 4 milyong piso. 4 milyong piso. Naalala ko ang mukha ni Imelda kagabi. Naalala ko kung paano niya tinawa ang relong ito na basura. Naalala ko kung paano niya sinabing ang aking ama ay isang hama na manggagawa lamang. Ang ironing ng buhay ay tila isang malakas na sampal. Ang basurang itinuring niya ay nakakahalaga ng milyon-milyon. At ang asawang tinawak niyang kuripot ay ang tagapagmana ng 12.5 bilyong piso. Danilo, tawag muli ni Roberto. Nakita ko kung paano kahiyain ng iyong asawa kagabi. Nakita ko kung paano ka niya tratuhin na parang wala kang kwentang tao. Hindi iyan ang nararapat para sa isang Hernandez. Hindi iyan ang pangarap ng iyong ama para sa iyo. Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay dahan-dahang napapalitan ng isang malinaw na desisyon. Hindi ko ito sinabi sa kanya, Roberto, dahil gusto kong malaman kung sino ang mananatili sa tabi ko kapag wala na akong may bigay. Gusto kong mahanap ang tunay na pag-ibig. Umiling si Roberto. Sa loob ng 35 taon, nahanap mo na ang sagot, Danilo. Ang pananatili niya sa tabi mo ay punong reklamo at panghahamak. Hindi iyon pag-ibig. Iyon ay pag-asa. Pag-asang balang araw ay mabibigyan mo siyang marangyang buhay at ngayong alam na niya ang totoo. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Hindi ako sumagot. Alam ko ang sagot. Alam ko kung gaano kabilis magbabago ang anyo ni Imelda kapag nalaman niya ang tungkol sa 12.5 bilyong piso. Magiging tila isang anghel ang kanyang boses. Mawawala ang lahat ng kanyang reklamo. Ngunit magiging totoo ba iyon o isa lamang muling balat kayo? Ang iyong ama ay nagtiwala sa akin, sabi ni Roberto habang ibinabalik sa akin ang aking relo. At ngayon,
ako naman ang magsasabi sa iyo. Panahon na para itigil ang pagtatago. Panahon na para gamitin ang yaman na ito para sa kabutihan at para sa iyong sariling kaligayahan. Kinuha ko ang folder. Naramdaman ko ang bigat nito, hindi dahil sa bigat ng papel, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. 12.5 bilyong piso. Ito ang bongga ng pawis at tanggal ng aking ama. Ito ang diwa ng Hernandez Maritime. Salamat. Roberto, sabi ko, tumayo ako at naglakad palabas kanyang opisina. Habang pababa ako sa elevator, tinitigan ko ang aking relo. Tik-tak, tik-tak. Ang bawat segundo ay tila isang bagong hakbang. Ang Danilo na dating nagtatago sa anino ay wala na. Ang bilyonaryong Hernandez ay handa nang harapin ang mundo, ngunit higit sa lahat, handa na akong harapin ang aking asawa. Handa na akong ipakita sa kanya ang katotohanan na matagal niyang kinuwestiyon. Ngunit ang tanong ay, sa sandaling malaman niya ang tungkol sa 12.5 bilyong piso, makikita ko pa ba ang babaeng pinakasalan ko? O tanging ang isang mukhang kasakiman na lamang ang matitira? Lalabas ako sa gusaling ito na may dalang bagong tadhana. Ang pamana ng aking ama ay hindi lang pera. Ito ay ang lakas ng loob na pumili. At sa araw na ito, pipilin ko ang katotohanan. Kahit na ang katotohanan iyon ay maging sanhi ngang pagguho ng aking 35 taon na pagsasama. Handa na ako. 12.5 bilyong piso. Isang bagong simula, isang bagong buhay, isang bagong Hernandez. Tik-tak, tik-tak. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Roberto Sterling, ang biyahe ko pauwi ay tila isang panaginip. Hawak ko sa aking tabi ang makapal na folder na naglalaman ng katotohanan tungkol sa aking buhay. 12.5 bilyong piso. Isang halaga na hindi ko man lang kayang ilarawan sa aking isipan. Ngunit habang papalapit ako sa aming bahay, ang kaba sa aking dibdib ay hindi dahil sa pera. Ito ay dahil sa katotohanan kailangan ko nang harapin ang babaeng pinakasalan ko 35 taon na ang nakararaan. Pumasok ako sa pinto at sinalubong ako nga amoy nga nilulutong hapunan. Ngunit ang hangin ay hindi masarap. Ito ay mabigat. Nakita ko si Imelda sa sala. Abala sa pagbabasa ng isang magazine tungkol sa mga mamahaling bahay at alahas. Nang makita niya ako, hindi niya ako. Binatian niya ngiti. Ang kanyang muka ay puno pa rin ng galit mula sa nangyari kagabi sa restaurant. Nariyan ka na pala. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang boses ay punong panunuya. Sana ay nakpunta ka sa mall para bumiling bagong relo. O baka naman, naghahanap ka na naman ng ukay na may susuot mo sa susunod nating dinner. Umupo ako sa tapat niya. Inilapak ko ang folder sa mesa. Imelda, kailangan nating mag-usap. Seryosong usapan. Tumawa siya ng pilit. Ano na naman ang pag-usapan natin? Ang tungkol sa pagiging matipid mo? O ang tungkol sa kahihiyang idinulot mo sa akin sa harap ni na Roberto? Tungkol ito sa aking ama, simula ko. Ang aking boses ay mahinahon pero matatak. Tungkol ito sa relong itinuring mong basura. Nagpunta ako kay Roberto kanina. At doon, nalaman ko ang lahat. Tumigil si Imelda sa pagbuklat ng magazine. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. At counting ka ba? Anong nalaman mo? Na luma na talaga ang relong iyan? Hindi, sagot ko. Nalaman ko na ang aking ama, si Guillermo Hernandez, ay hindi isang hamak na manggagawa lamang. Siya ang nagmamay-ari ng Hernandez Maritime. Ang relong suot ko ay isa sa 12 pinakamahal na relo sa buong mundo at ang mas mahalaga, may iniwan siyang pamana para sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang folder at ipinakita sa kanya ang mga dokumento. Ipinakita ko ang mga numero, ang maselyo ng bangko, ang malagda ng mga abogado. Imelda, ang aking mana, ang trust fund na itinago ko sa loob ng 35 taon, ay nakakahalaga ng 12.5 bilyong piso. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aming sala. Nakita ko ang paglaki ng mata ni Imelda.
Nakita ko ang dahan-dahang pagbaksa ng kanyang panga. Ang magazine na hawa niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay. Sa loob ng halos 1 minuto, hindi siya nakagalaw. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay umakyat sa kanyang ulo. 12 bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. 12.5 bilyong piso? Opo, sagot ko. Higit pa yan sa lahat ng pangarap na sinasabi mo sa akin gabi-gabi. Inasahan ko ang isang bagay sa sandaling iyon. Inasahan ko na yayakapin niya ako at hihinging tawad. Inasahan ko na magsisisi siya sa lahat ng panghahamak na ginawa niya sa aking ama. Inasahan ko na sasabihin niya, Danilo, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Mahal na mahal kita. Ngunit, nagkamali ako. Maling-mali ako. Ang gulat sa mukha ni Imelda ay biglang napalitan ng isang bagay na mas matindi. Galit. Isang matinding galit na tila apoy na biglang sumiklap. Tumayo siya at nagsimulang sumiga. Ano? Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay naging mapula. 35 taon, Danilo. 35 taon mo itong itinago sa akin. Nagulat ako sa kanyang reaksyon. Imelda. Gusto ko lang malaman kung mahal mo ako ng toto. Toto? Putol niya sa akin. Pinanood mo akong magtiis sa hirap. Pinanood mo akong gumamit ng mga discount coupon sa grocery. Pinanood mo akong magsuot ng damit na galing sa sala habang nakaupo ka sa bilyon-bilyong piso. Anong klaseng tao ka? Sumunod na ang kanyang sumbat. Isang listahan ng lahat ng paghihirap na dinanas niya raw sa aking tabi. Ilang beses akong umiyak dahil hindi natin mabili ang bagong sasakyan? Ilang beses akong nahiya sa mga kaibigan ko dahil ang bahay natin ay maliit at luma. At ikaw ay may 12 bilyon. Bakit mo ito ginawa sa akin? Nakatitik lang ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Ang babaeng ito ay hindi man lang naisip ang lahat ng pang-insultong ibinato niya sa akin kagabi. Hindi niya man lang naisip ang paglapastanggan niya sa alaala ng aking ama. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga taon na hindi niya nagastos ang aking pera. Imelda, mahina kong sabi, hindi tayo nahirap. Mayroon tayong sapat, may pagkain tayo, may mayos na bubong, at may trabaho ako. Ang hinahanap mo ay luho, hindi buhay. Luho, sigaw niya muli. Ang kanyang mamata ay nanlilisik sa kasakiman. Karapatan ko iyon bilang asawa mo. Karapatan kong mabuhay ng parang rena. Pero pinili mong maging kuripot, pinili mong magpanggap na pulubi. 35 taon ng buhay ko ang nasayang dahil sa katarantaduhan mo. Doon ko nakita ang tunay na mukha ng aking asawa. Sa loob ng 35 taon, ito pala ang itinatago niya. Ang kanyang pag-ibig ay may presyo. Ang kanyang katapatan ay nakabase sa kung gaano kalaki ang balanseng aking bangko, ang lahat ng kanyang mareklamo, ang lahat ng kanyang mapanghahamak, ay hindi dahil sa pagmamalasakit niya sa akin. Ito ay dahil sa pansarili niyang interes. Naramdaman ko ang lamig sa aking puso. Ang huling bahagi ng aking pag-asa na may liligtas pa ang aming kasal ay tuluyan ng namatay. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi ang babaeng minahal ko noon, o baka naman, hindi ko talaga siya kilala. Marahil, ang kasakimang ito ay naroon na simula pa noong una, at ang tanging nagawa ng pera ay ilabas ito ng tuluyan. Wala ka bang sasabihin tungkol sa sinabi mo kagabi? Tanong ko, tungkol sa pagtawag mo sa tatay ko na basura? Umiral ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang malabi. Basura, Danilo, kung sinabi mo lang sa akin noon na siya ang may-ari ng Hernandez Maritim, hinding-hindi ko sasabihin iyon. Sana ay dinalhan ko pa siyang bulaklak sa sementeryo araw-araw. Pero ikaw ang may kasalanan. Pinaniwala mo akong wala siyang kwenta. Iyon na ang huling hirit. Ang huling saksak sa aking damdamin. Para sa kanya, ang respeto ay nabibili. Ang pagpapahalaga sa patay ay nakadepende sa yaman nito. Wala siyang tunay na paggalang, wala siyang tunay na integridad. Ay si bulong ko,
tumingin ako sa aking relo. Ang tikta nito ay tila isang pagbibilang ng huling sandali ng aming pagsasama. Ngayon ay alam ko na ang totoo, Imelda. Ngayon ay nakita ko na ang tunay na kulay mo. Ano pang hinihintay mo? Tanong niya habang inayos ang kanyang buhok. Tila ba handa na siyang lumabas at mamili ng mamahaling gamit? Kunin mo na ang pera. Ipakita mo sa akin ang 12 bilyon na iyan. Gusto ko nang lumipat sa Forbes Park bukas na bukas din. Gusto ko nang itapon ang lahat ng basurang ito sa bahay na ito. Napailing ako. Ang lungkot na nararamdaman ko ay tila napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ang pagpili na itinuro ng aking ama ay naging napakalinaw sa sandaling ito. Ang 12 bilyong piso na iyan. Sabi ko habang isinasara ang folder. Ang perang iyan ay para sa isang Hernandez. At ikaw, Imelda, ay hindi nakabilang sa pangalang iyan. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kasakiman sa kanyang mamata ay napalitan ng kalituhan. Ngunit huli na ang lahat, ang katotohanan ay nakalabas na. At ang aming pagsasama, ang 35 taon na punong pagkukunwari, ay tapos na. Ang bawat segundo ay mahalaga. At hindi ko nasasayangin ang kahit isang sandali pa sa isang taong hindi marunong tumingin sa halaga ng puso, kundi sa halaga lamang ng pera. Tik-tak, tik-tak. Ang gabi ay mahaba, pero sa wakas ay nakakita na akong liwanag. Tumayo ako sa gitna ng aming sala. Ang lugar kung saan kami ay bumunga, mangarap sa loob na 35 taon. Ngunit sa sandaling ito, ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila naging estranghero sa akin. Tinitigan ko si Imelda. Nakikita ko ang ningning sa kanyang mamata. Isang ningning na hindi para sa akin, kundi para sa 12 at kalahating bilyong piso na ngayon lang niya nalaman. Danilo, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging malambing na tila isang harana. Kalimutan na natin ang lahat ng sinabi ko kanina. Masyado lang akong nabigla. Alam mo naman na mahal kita. Di ba? Ngayong maayos na ang lahat, mari na nating simulan ang buhay na nararapat sa atin. Nararapat. Ang salitang iyan ay tila isang lason sa aking pandinig. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang makamay. Malamig ang kanyang balat. Tila ba ang init ng kanyang dugo ay napunta na sa pag-isip kung paano gagastusin ang pera. Imelda, mahina kong sabi, bago tayo magpatuloy. Mayroon akong ilang katanungan para sa iyo. Isang huling pagsusulit para sa ating 35 taon na pagsasama. Tumawa siya ng bahagya. Tila ba iniisip niya na nakikipaglaro lang ako? Sige, kahit ano. Basta ba pagkatapos nito ay tatawagan na natin ang bangko? Huminga ako ng malalim. Kailan ang kaarawan ko? Imelda. Natigilan siya. Ang kanyang mamata ay dahan-dahang gumalaw paitaas. Tila ba naghahanap ng sagot sa hangin? Siyempre. Oktubre. Oktubre 15? Napangiti ako ng mapait. Oktubre 23, Imelda. 15 ang karawan ng iyong kapatid. Hindi ang sa akin. Hindi siya nakaimik. Pinilit niyang bawiin ang pagkakamali sa pamamagitan ng isang pilit na ngiti. Pasensya na, alam mo namang mahina ako sa mapetsa. Pero hindi naman iyon ang basehan ng pag-ibig, di ba? Ano ang paborito kong pagkain? Imelda? Muli kong tanong. Ang pagkain na lagi kong hinihingi tuwing linggo ng umaga? Iyan ay madali, sabi niya ng may kumpidensya. Hindi ka naman mapili sa pagkain, kahit ano ay kinakain mo, basta ba masarap. Umiling ako, blueberry pancakes. Imelda, katulad ng niluluto ng aking ina nung bata pa ako. Sinabi ko iyon sa iyo ng higit sa 100 beses. Ngunit ang laki mong inihahain ay ang husto mong kainin, hindi ang sa akin. Ang katahimikan ay nagsimulang maging mabigat. Ang bawat segundo ay tila isang matalim na paalala na sa loob ng 3 dekada. Ako ay isang anino lamang sa kanyang buhay. Isang anino na kailangan niyang tiisin hanggang sa dumating ang perang kanyang inaasam. Huling tanong,
Sabi ko, ang aking boses ay naging seryoso. Ano ang pinakamalaking takot ko sa buhay? Tumayo siya at nagsimulang mainis. Danilo, ano ba itong matanong na ito? Napakababaw. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon. Mayaman na tayo. Wala na tayong dapat ikatakot. Ang pinakamalaking takot ko, putol ko sa kanya, ay ang gugulin ang natitira kong buhay kasama ang isang tao na tinitingnan ako bilang isang proyektong kailangang ayusin. Sa halip na isang taong kailangang mahalin, natigilan si Imelda. Ang kanyang malabi ay nanginig. Nakita ko ang galit na dahan-dahang bumabalik sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Imelda, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sabi ko habang tinititigan ko ang aking relo. Ang tikta nito ay tila isang hatol. Kung sasabihin ko sa iyo ngayon na hinding-hindi ko kukunin ang 12.5 bilyong piso na iyon, na mananatili tayo sa bahay na ito, gagamit pa rin tayo ng discount coupon, at mamumuhay tayo sa paraang kinamumuhian mo, mananatili ka ba sa tabi ko? Mamahalin mo pa rin ba ako? Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamasakit na katahimikang naranasan ko sa aking buong buhay. Pinanut ko si Imelda. Nakita ko ang pagtatalo sa loob ng kanyang isipan. Nakita ko ang kanyang pagnanais na magsinungaling na sabihing mananatili ako. Ngunit ang kanyang kasakiman ay mas matindi kaysa sa kanyang galing sa pag-act. Lumipas ang 1 minuto, 2 minuto, pero wala siyang sinabi. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang huling sagot. Hindi niya kayang tanggapin ang buhay na wala ang karangyaan na akala niya ay abot kamay na niya. Naintindihan ko na, bulong ko. Binitawan ko ang kanyang makamay. Naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking mga balikat. Danilo, hindi naman sa ganon. Sinubukan niyang magpaliwanag. Pero huli na, huwag na, Imelda. Huwag na nating pahabain ang pagkukunwaring ito. Ang pagsusulit ay tapos na. At ikaw ay bumaksak ng husto. Tumalikod ako sa kanya. Sa loob ng 35 taon, nanatili ako sa tabi mo dahil umaasa ako na balang araw. Makikita mo ang tunay na Danilo. Pero ngayong gabi, nalaman ko na ang tanging Danilo na gusto mong makita ay ang bilyonaryong Danilo Hernandez at ang taong iyon ay hindi para sa iyo. Ano ang gagawin mo? Tanong niya nang may halong takot. Tinawagan ko na ang aking abogado. Sagot ko nang hindi lumilingon. Maghahain ako ng dibersyo. Huwag kang mag-alala. Gaya ngang sabi ko. Ibibigay ko sa iyo ang sapat na pera para mabili mo ang lahat ng gusto mo, ang bahay na ito, ang lahat ng mga kagamitan. Sa iyo na lahat. Bibigyan din kita ng bilyong piso para sa iyong kinabukasan. Pero ang pangalang Hernandez at ang relong ito ay mananatili sa akin. Narinig ko ang kanyang pahagulgol. Pero alam ko na hindi iyon dahil sa pagkawala ko. Ito ay dahil sa pagkawalan ng pangarap niyang maging reyna sa tabi ng isang bilyonaryo. Lumabas akong sala at pumasok sa aking silid. Kinuha ko ang aking maleta. Habang inilalagay ko ang aking masimpleng damit, tinitigan ko ang aking relo. 61 taon na ako, isang mahabang panahon para magsimulang muli. Pero gayang sabing aking ama, ang buhay ay tungkol sa pagpili. At sa gabing ito, pinili ko ang aking sarili. Pinili ko ang aking kalayaan. Ang bawat segundo ay mahalaga. At sa wakas, ang bawat segundong lumilipas sa aking relo ay pag-ari ko na. Wala nang kailangang hinga ng paumanhin. Wala nang kailangang patunayan. Tik, ta, tik, ta. Ang huling pagsusulit ay tapos na at ang bagong kabanata ng aking buhay ay magsisimula na sa pagsikat ng araw. 6 na buwan na ang nakalipas simula noong araw na iyon. Nakatayo ako ngayon sa loob ng dating opisina ng aking ama sa Hernandez Maritime. Ang bintana ay nakaharap sa daungan ng Maynila. Amoy ko ang alat ngang dagat at ang amoy ngang lumang kahoy at bakal.
Ang maingay nga mga barkong dumarating ay tila isang musikang matagal ko nang hindi naririnig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako tumatakas, hindi na ako naktatago. Ang 6 na buwan na nakdaan ay tila isang mabilis na agos ng tubig. Ang diversyon namin ni Imelda ay natapos ng tahimik at maayos. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng kanyang hiningi. Ang bahay, ang mga kagamitan, at isang malaking halaga ng pera na sapat para mabuhay siya ng marangya habang buhay. Balita ko ay lumipat na siya sa isang mas malaking mansyon at kasalukuyang nakikipagdate sa isang mayamang negosyante. Masaya ako para sa kanya. Sa wakas, nahanap na niya ang buhay na lagi niyang hinahangat at ako, nahanap ko na rin ang sa akin. Hindi ko binago ang Hernandez Maritime upang maging isang malupit na makina ng pera. Sa halip, ipinagpatuloy ko ang nasimulan ng aking ama. Ginagamit ko ang aming yaman para tulungan ang mga maliliit na negosyante na may magagandang pangarap pero walang puhunan. Sa halip na lamunin ang kanilang mga kumpanya, binibigyan namin silang pagkataong lumago ng may dangal. Isang hapon, may bumisita sa aking opisina. Isang batang mag-asawa, sina David at Sarah. Sila ay may maliit na negosyo sa paggawa ng kagamitang pang-agrikultura. Kailangan nilang pautang na nakakahalagang 800,000 piso para mapalawak ang kanilang munting pabrika. Nakita ko sa kanilang mata ang pag-asa at ang takot na baka tanggihan sila ng isang malaking korporasyon na katulad ng sa amin. G. Hernandez, sabi ni David ng may halong kaba, alam po namin na maliit lang ang aming negosyo, pero naniniwala po kami na makatulong kami sa mga magsasaka sa aming probinsya. Ngumiti ako. Naalala ko ang aking sarili nung ako ay nagsisimula pa lamang. Inaprubahan ko na ang inyong loan. Sabi ko ng mahinahon. At mayroon pa akong isang bagay na ibibigay sa inyo. Inilabas ko ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang relong katulad ng suot ko. Ang relong ito ay paalala, sabi ko sa kanila, na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa damingang parang kikitain niyo, kundi sa damingang taong matutulungan niyo. Ang oras ay mas mahalaga kaysa sa pilak. Gamitin niyo ito ng may integridad. Nang makaalis sila, naramdaman ko ang isang malalim na kasiyahan. Ito ang tunay na pamana ng aking ama. Hindi ang bilyon-bilyong piso sa bangko, kundi ang kakayahang magbigay ng pag-asa sa iba. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay ay hindi ang negosyo. Ito ay si Teresita. Nakilala ko siya sa isang pampublikong aklatan 3 buwan na ang nakakalipas. Si Teresita ay isang retiradong guro. Simple lang ang kanyang pananamit, walang mga alahas na kumikinang, pero ang kanyang nga mata ay may taglay na ningning na punong kabaitan. Nang una kaming makakilala, hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa aking yaman. Nagpakilala ako bilang si Danilo, isang lalaking mahilig sa malumang kwento at kasaysayan. Ngayong gabi, makahapunan kami sa kanyang maliit na apartment. Hindi ito isang marangyang restaurant sa Makati. Ito ay isang simpleng tahanan na puno ng libro at mga tanim na halaman sa balkonahe. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng masarap na adobo. Ang amoy ng tahanan, Danilo, tawag niya sa akin habang inilalagay ang pinggan sa mesa. Eksakto ang dating mo, halika at kumain na tayo. Habang kumakain kami, napansin niya ang aking relo. Hinawakan niya ang aking pulso ng may pag-ingat. Hindi niya sinuri kung ito ba ay ginto o kung anong brand ito. Sa halip, ngumiti siya nang makita ang magagasgas sa bakal nito. Ang ganda na relong ito, bulong ni Teresita. Nararamdaman ko na marami itong kwento. Siguradong napakaraming mahalagang sandali na ang dumaan sa bawat tikta nito. Napangiti ako. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 dekada, may isang babaeng tumingin sa aking relo at nakita ang kwento nito. Hindi ang presyo nito. May isang taong tumingin sa akin at nakita ang aking kaluluwa, hindi ang aking pitaka. Pamana itong aking ama, sabi ko ng may pagmamalaki.
Ito ang nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Mahalaga ang maalaala, sagot niya habang nilalagyan ng pagkain ang aking pinggan. Sapat na ang maging tapat sa sarili para maging tunay na masaya. Pagkatapos ng hapunan, naupo kami sa kanyang balkonahe habang pinagmamasdan ang mailaw ngang siyudad. Napakaaliwalas ng langit, ang hangin ay malamig at nakaka-relax. Wala nang kailangang patunayan, wala nang kailangang itago. 61 taon na ako. Isang mahabang paglalakbay para lang marating ang puntong ito. Maraming pagkakamali, maraming pagsisisi. Pero ang bawat hakbang ay nagdala sa akin sa kapayapaang ito. Ang aking ama ay tamatungkol sa pagpili. Pinili ko ang mahirap na daan, ang daan ngang katotohanan. At sa dulo nito ay natakpuan ko ang aking sarili. Tinitigan ko ang aking relo sa ilalim ng liwanag ng buwan, tik-tak, tik-tak. Ang bawat segundo ay tila isang pasasalamat. Salamat sa 35 taon ng pagtitiis na nagturo sa akin ng pasensya. Salamat sa 12 at kalahating bilyong piso na nagbigay sa akin ng kakayahang tumulong. At higit sa lahat, salamat sa katapangan na bitawan ang mga bagay na hindi naman talaga para sa akin. Ang kapayapaan pagkatapos ngang unos ay napakatamis. Hindi ito matatagpuan sa mga mamahaling hotel o sa mga sikat na pangalan. Matatagpuan ito sa simpleng hapunan, sa tapat na pag-usap, at sa pakibay na hindi nakahanap na kapalit. Uwi ako ngayong gabi nang may ngiti sa aking malabi. Hindi dahil ako ay isang bilyonaryo, kundi dahil ako ay si Danilo Hernandez. Isang tao na marunong magmahal, marunong magpahalaga, at sa wakas ay marunong ng mabuhay ng totoo. Ang gabi ay tahimik. At ang aking puso ay payapa. Ang aking relo ay patuloy sa pag-ikot, marking ang simulangang natitirang bahagi ng aking buhay na punong katapatan. Tik-tak, tik-tak. Sa wakas, nakauwi na ako. Ang bawat segundong lumilipas sa aking relo ay tila isang paalala na ang oras ay hindi na kailanman may babalik. Kaya dapat nating gamitin ito ng may katuturan. 35 taon akong namuhay sa anino. Nagtago ako, nagtiis, at nahintay ang tunay na pag-ibig na hindi nakabase sa kinangang salapi. Marahil ay marami sa inyo ang magtatanong, bakit mo ginawa iyon, Danilo? Bakit mo piniling magtiis sa panghahamak ng sarili mong asawa sa loob ng napakahabang panahon? Ang sagot ay simple lang. Gusto kong makita ang katotohanan. Gusto kong malaman kung sino ang mananatili sa tabi ko kapag wala na ang lahat ng yaman at sa huli. Ang relong ito na tinawag nilang basura. Ang siyang nagligtas sa akin. Hindi dahil sa halaga nito sa auction, kundi dahil sa dangal at integridad na kaakibat ng pangalang Hernandez. Ang aking ama, si Guillermo Hernandez, ay tama. Ang buhay ay tungkol sa pagpili. Pinili kong maging tapat sa aking sarili, kaysa mamuhay sa isang palasyo na gawa sa kasinungalingan at pagkukunwari. Ngayon, sa edad na 61, masasabi ko sa wakas na ako ay tunay na masaya. Nakatakpo ako ng kapayapaan sa tabi ni Teresita, isang taong minahal ako hindi dahil sa bilyong-bilyong piso ko, kundi dahil sa kung sino ako bilang isang simpleng tao. Sa mga nakikinig sa aking kwento, lalo na sa mga kasama ko sa henerasyong ito na marami na ring pinagdaanan sa buhay. Huwag sana nating kalimutan na ang ating tunay na halaga ay wala sa ating mga ari-arian, wala sa magarang sasakyan, o sa malaking bahay na ating tinitirhan. Ang tunay na yaman ay ang ating integridad, ang ating panggalan, at ang mga taong tunay na nagmamahal sa ating kahit wala tayong maibigay. Salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa aking mahabang paglalakbay. Sana ay nakiwan ang kwentong itong kaunting liwanag at inspirasyon sa inyong mapuso. Kung nagustuhan ninyo ang aking ibinahagi,
Huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan dito sa ating channel. Ako si Danilo Hernandez. Laging nagpapaalala na ang bawat tikta ng oras sa inyong pulso ay isang mahalagang pagkakataon para maging totoong, para magmahal, at para mamuhay ng may dangal. Paalam sa inyong lahat. At nawa ay pagpalain tayo ang puong may kapal.